diabetes. Diabetes po ang ating pag-aaralan tonight, but it is also related sa hypertension. Tsaka kapag hindi na-manage ay kasama din ang other organ damage including ang kidney, ang liver. So pag-aaralan po natin yan tonight. Sino po ang pwedeng mag-volunteer para po sa prayer so that we can start? Sunod up. Let's pray. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat at mayroon na kaming time para mag-aaral ng mga natural na mga pagkagamot. Naway bigyan mo kami ng katalinohan para maunawaan ang aming mga pag-aaralan ngayong gabi at bigyan nyo din po ng katalinohan si Doc. Sana at naway bigyan nyo ng katiluan galing po sa inyo. Ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Sir Moises. Tayo po ay magpapatuloy na. Okay, ilan lang po tayo tonight? Meron pa namang papasok, no? Baka Sana kung papasok sila, pumasok na sila ng maaga kasi sayang yung pag-aaralan natin pag putol-putol. If somebody could possibly text ang ating mga kasamahan so that they will not miss something kasi mahirap na balikan natin to, talakayin ulit. Maari po sana may mag-text so that they will be aware sa ating tatalakayin. Sayang po, manghihinayang tayo. Once again, good evening po sa bawat isa sa atin. Although tayo po ay nakararanas ngayon ng mga pagsubok dahil ang ating pinakapuno ng ating school ay nagsasuffer po at tayo po ay patuloy na umaasa sa ating Panginoon na siya po ay bibigyan pa ng pagkakataon na gumaling, and we're very positive po by the grace of our God na siya po ay makakaranas pa rin po ng alwan sa biyaya ng Panginoon. So tayo po ay although may mga ganitong situation but we have to go on. At sa topic natin tonight, it is regarding sa diabetes po, no? So sino po ba sa atin ngayon ang may mga sign na kung saan tumataas ang blood sugar,
blood glucose. Sino na yung mga nakapagpa-test po ng nagkaroon ng mga blood chem? Meron po ba sa atin dito na tumataas ang mga blood sugar? Matagal na po kasi akong hindi nagpa-test, Doc. Oh, sino po yung nagsalita? Moises po, Doc. Oh, kinakailangang i-ano natin lalo na kung meron tayong history, dapat ay close monitoring tayo diyan. It is also required that we should acquire at least yung device to monitor our blood sugar. Meron pong device yan na nabibili, no? Sa butika, makakabili po tayo niyan so that we will have a constant monitoring, lalo na kung may history po tayo. Mm-mm. At especially kapag tayo nagkakaedad na, meron kayong mga nararamdaman, ay importante po na nagmo-monitor tayo, no? Yung BP natin, blood sugar, ah start kapag nag 45 pataas, lalo na yung mga 50 pataas, ayan, no? Required na po 'yan na magmo-monitor na po tayo. Unless kahit na nga po yung mga nag-ayos po ng kanilang diet at saka lifestyle ay it is a must pa rin, ano? Na tayo ay magkaroon ng monitoring kasi mamaya ay yung progression niya ay tumitindi na pala, na hindi na maganda pagkatapos ay we are not aware. Yan ang delikado po, no? Magkapatid, magpinsan, whatever you may call it, no? Yung hypertension, high blood, ang mga ganyan, ano po, ay magkakasama po yan, ang diabetes. So, babantayan natin yan kasi mamaya, hindi natin monitor, grabe na pala, napuruhan na pala tayo. So, mas mainam kung meron kayong mga blood chem, mga para po sa mga may pera, yung may mga magaganda ang kalagayan sa buhay. Marami naman dito sa atin, I believe, maganda ang kalagayan sa buhay. Ako, nakakamot ako kasi I don't belong there. Pero napakaganda kung meron tayo yung tinatawag na executive, no? Executive check-up, no? Halos lahat na po 'yon kino-cover noon so that you will know, you will find out kung ano po yung nagbabadya sa ating kalusugan. Even if you're healthy, kinakailangan po maganda po na nagmo-monitoring tayo. Okay? So dito sa blood glucose chart natin, mapapansin natin yung alin dito ang normal, kapag ka nag-fasting, after eating, 2 to 3 hours after eating, ito po yung mga chart na ating babantayan. So, dapat alam po natin ito. Papansinin natin yung sa red, which is diabetic na po. Ayan, ano? So, mataas na yung glucose, yung sugar sa katawan. So, bakit nagkakaganito? Anong problema? Ano ang issue? Bakit may mga ganitong pagtaas ng sugar and then nagiging diabetic? Of course, we will focus doon sa ano, no? Type 2 diabetes, no? Uh, Diabetes mellitus, ano po? Ito po yung focus natin. Kung saan ito po ay merong mga studies na nagsasabi na yung pancreas ay mahina talaga, no? Parang hindi siya malayo sa type 1 diabetes. Mahina siya ang pancreas, especially sa pag-produce ng insulin. So somehow it is correlated daw, according to the studies, some studies but not all, ito ay correlated doon sa genes na mana. But then,
pagka ating susuriin maigi, depende po sa mga dalubhasa na nagsasalita o kaya ay nag-aaral patungkol dito, iba-iba ang view eh. May nagsasabi, according sa maraming studies din, it is more on a lifestyle, no? Lifestyle which is modifiable, meaning to say, you can very well change it. And may mga strong, na very strong na mga statement na sinasabi ng mga dalubhasa na it can be reversed, no, yung diabetes. But for prevention, yun po yung ating gustong tutukan doon, yung prevention. At the same time, of course, we will tackle kung paano ititreat yung diabetes. Ano po? Ititreat ba natin siya sa papaanong paraan? Understanding at itong diabetes is of crucial. Bakit po? Marami sa atin ay hindi sumagot kanina when I asked kung sino yung matataas ang glucose, yung sugar, blood sugar. Ang study, whether we like it or not, talagang hindi lang po sa Pilipinas, no? Sa iba't ibang dako ng mundo po ay ang diabetes po ay talagang rampant na, no? Dumarami po, hindi po siya bumababa. Why? What's the number one cause? Anybody? Can anybody tell me what's the number one cause of diabetes? Sige nga po. Can anybody tell me? Food. Sweets. Sweets daw. Go ahead. Ano pa? Anong klaseng food? What Ano kind yan? of More calorie intake. More on Rice. refined sugar po, Doc. more of Rice. refined sugar, calorie intake? Hindi po. Nagsasalita na po po yun. Go ahead po. Rice. Rice po. Rice. Opo. Walang exercise, Doc. Walang exercise. Oh, nauso ngayon yung only rice sa mga restaurants. Okay. So dumarami lalo ang diabetes. Ganun po ba? Okay, what else? Walang exercise, Doc. Soft drinks. Exercise. So, soft drinks. Ano pa? Sige po. Tumbok lahat ninyo. Maganda yung mga sagot po. I love it kasi aware po tayo sa cost nito. What else? Walang exercise. Walang exercise. So, Walang exercise. Okay. Ayaw mag-diet. Fat Ayaw intake. Ano pa? Sige, go ahead. Ano pa po? Eating cakes. Eating cake. Yan. Sino mga mahilig dito sa mga cakes? Yan. Sige, ano pa po? Parang walang nag-mention sa inyo ng meat. Walang too much meat. Walang control sa diet. Too much meat. Yan. Ano pa po? Sige po. Sino sumusunod sa atin ng New Start? Kapag sinusunod natin yung New Start, walang diabetes po sa atin. Pag nasusunod natin yung New Start, walang magkakaroon ng diabetes. Ano po? Pag nasunod natin yung New Start. Nagle-lecture lang ng New Start. Nagle-lecture lang po. Tapos Not practicing. Tapos yung lecturer hindi nag-practice. Yan po ang ating problema actually, no? Oo, kasi binigay na sa atin yan eh. Itong mga knowledge na ito talagang maiiwasan once yung umpisa lang yan, ano? Yung pagtaas ng sugar, pag hindi po natin inayos yan as early as possible, pag nineglect lang natin yan, mag-uulit-ulit yan, wala tayong correction na gagawin, hindi po aayusin, affected po, hindi mo naman alam na affected na yung yung pancreas mo, hirap na eh. No, every time you eat, maglalabas siya ng insulin. So kung hindi natin nakokontrol yung ating diet, yung ating food intake, napapagod yan na depende pa yun kung ano pa yung ating genes na minana na kung ang ating pancreas ay strong o kaya ay weak, no?
Pagka namana pa natin yung weak na pancreas, lagot tayo. Tapos yung, hindi natin namamalayan yon. Over time, ang ating pagkain, sige-sige lang, kain-kain lang, kahit ano, walang limit, walang temperance. No? Doon sa new start natin, walang temperance. So sige-sige lang, banat-banat lang. Tapos yung wala bagang pahinga na breakfast, lunch, dinner, merong pang hating gabi, merong pang mga snacks, yung snacks pa naman wala ding tigil, maya't maya ang dampot. So, ganun po, nangyayari niyan. No? Tapos, mostly sa ating mga kinakain, ay wala tayong awareness doon sa mga ingredients na ating kinakain. Mostly, binibili sa labas, sa restaurant, sa turo-turo, sa yung mga street food, o kung sino nag-prepare nun, we do not know. And then, pagbibili sa grocery stores, hindi babasahin yung mga labels, kung anong mga component, anong mga ingredients na meron doon. Basta, masarap ito, sabi ni ganito, ganyan. Kasi napanood sa commercial, sige po, ganon, no? So, yun. Hindi natin minomonitor yon, walang nag-check sa atin. So, the tendency is kakainin natin, inumin natin, and then there you go. Okay lang yung mga bata-bata, no, age ng mga yung 20s, even yung mga teenagers natin. Sa panahon po natin ngayon ay may mga diabetes na po, no, diabetic na yung mga type 2. Meron na po, ang dami na po, no? Bata pa lamang. Kasi nga, wala talagang control. So, the best thing is you have to monitor that. Paano kinakain natin, no? Kapag ka may diabetic ka na, at tapos taas ang sugar, taas ang cholesterol, taas ang triglyceride, taas ang uric acid, and so on and so forth. Ang dami ng factors diyan na magkakaproblema tayo. So, yung meat, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin, parang ano pa rin, kabataan lang, tuloy-tuloy pa rin dun sa volume ng pagkain na yung gana. Oo, so yan, very dangerous po, no? Very dangerous po. Okay? So, kinakailangan meron pong control talaga. Okay. Proceed ako sa next slide. Pero parang ayaw ayun. Okay po. So, dito sa ating pag-aaral po ay ito ay study at ito po ay mayroong mga participants. Kung mapapansin natin, this is type 2 diabetes. Ano po? Tapos makikita natin dito ang reinforcement niya ng intervention ay yung natural na pamamaraan. And as you notice, 100% ang dietary counseling. So dito, i-correct dito. Yung ating napakinggan kanina, ang diabetes po ay talagang about diet, no? Iko-correct mo yung diet mo. Now, didiretsuhin ko na, ang diet ng diabetic po ay kinakailangan mataas ang fiber, no? Super taas ng fiber po. Mostly ito po ay mga veggies, no? Pag sinabi nating fiber, mostly mga veggies. Ilo-lower mo yung glucose mo, yung carbohydrates mo, bababa mo, especially yung white rice, no? At ibababa mo rin yung fats mo. Ibababa mo yung fats mo, bababa mo yung glucose mo, yung sugar mo, no? Ano bang mga kinakain natin? Hindi nga kumakain masyado ng kanin, pero paborito naman yung kakanin. Saan ba gawa yung kakanin? Mostly nakakanin, saan gawa? Sinong magaling gumawa ng mga kakanin? Ano ang primary ingredient ng mga kakanin po? Yan, no? Sugar, carbohydrates, kanin pa rin. No? So,
Yun, isa yon sa mga kinoconsider natin. Ano ulit yon? Yung fiber, patataasin mo, mostly ito po ay vegetable, veggies. Ano po? Po pwedeng raw, po pwedeng cook. Ito dito marami ang pagkain mo dito, no? At ilulower mo yung iyong glucose kasi yung rice kasi mahihirapan, no? Mahihirapan. Kinakailangan ay i-aid mo na dun pa lang sa diet. I-correct mo na siya kasi ito kasi yung root cause eh. Ito yung cause na ito, so kukorek mo na dito kaagad pa lang. But you will have also to consider yung mga fish oil, ayan, mga supplements later on ay we will discuss about it. Ano po? Yung mga supplements. At makikita natin ay kinakailangan yung nutritious. So dito kapag diabetic na tayo, may mga bawal na. There are fruits. Pag yung lowering lang po, yung mababa lang ng konti yung sugar nyo na hindi naman kayo diabetic, nakita nyo yung chart kanina, no? Medyo tumaas lang yung sugar nyo, it doesn't mean na diabetic na po kayo. Pero yun po ay babantayan nyo kasi mamaya pumalo po ng papunta na kayo sa diabetes. So, yung mga diabetic na po ay kinakailangan pong i-control talaga yung sugar. So, ano yon? Yung mga kinakain natin na mga sweets, carbohydrates, mga even pasta. Not so much with pasta, pero yung rice, babaguhin mo na. Papalitan mo na siya ng yung black, red, o yung unpolished na rice, no? So, yung white ay dangerous ito sa mga diabetic po kapag yun pa rin ang gusto nating kainin kasi nga parang pag sinubo mo no dire-diretso no parang hindi mahirap nguyain na pag nasanay na tayo at masanay tayo dun sa white rice no so iiwasan natin talaga wala tayong choice noon as much as possible talagang palitan natin yung rice natin. Yun po yung requirement doon. Palitan yung white rice natin or kung talagang hindi mo mapigilan ng sarili mo, ang white rice talaga ang hinahanap, ay kukontian mo talaga yan. No? Hindi na po pwede yung 1 cup dyan. Hindi na po pwede yung 1 cup, no? Doon ka dumagdami ng pagkain sa mga veggies mo. Damihan mo talaga doon yung fiber mo no? Prutas, marami kang iiwasan dito ng mga prutas like yung sobrang matatamis. Mangoes, ayan. Yung kasama na rin dito yung banana, hindi na masyado madami yung banana. You can still eat pero limited na pagka sa prutas na mga matatamis. Pero babantayan nyo yung glucose nyo. That's why may monitoring kayo kasi mamaya i-check mo bago ka kumain ano yung blood sugar mo. Tapos after 2 hours, imo-monitor mo po yan, ano? Kung yan ay nag-increase ba ang iyong sugar. Iba na po ang count nun. So may danger doon. May mga test na mahalaga na kinakailangan, especially yung hemoglobin na test. Later on, pag-aaralan, i-discuss po natin, i-expound natin. Yung test na yun ay maganda po yun para po I believe yun po ay 3 months or greater than kung meron pang mas advanced ngayon na mga test na gano'n na kung saan mas mahaba yung duration no but I think yung mga available ngayon mga 3 months no so very accurate yon pag doon sa hemoglobin. Okay? So, dito makikita natin ay yung 100% po. Titignan natin yung araw natin dito na tinututok na nasa screen, no? So, 100% ayusin na kaagad yung diet. Ganito ang gagawin natin sa ating mga pasyente po, no? Aayusin na kaagad ito. Dito pa lamang. So, yung ating diniscuss kanina, na mga pagkain na dapat aayusin yun, no? Babantayan nyo yon.
protein, madami pong makakain sa legumes po, no? Pagdating sa pag-reinforce ng protein. As well as yung mga dark green leafy vegetable po, matataas din po ang especially pag raw yan, matataas din po ang mga protein yan. So that's why kapag diabetic po ang sino man po ang diabetic, kinakailangan ay alam niyo po, i-research niyo po. Nowadays it's not it's not so difficult anymore to research. Ang dyan na po sa i-google mo na lang at may mga choices ka. You have to choose yung mga talagang mapagkakatiwalaan mo ng mga research, no? So titignan mo yon, ano yung mga pagkain na food group na para sa iyo pag diabetic ka na. O kung ito ay patient mo, bibigyan mo siya ng protocol based doon sa mga dapat iwasan, hindi dapat kainin, o limit lang ang pagkain. Ano yung mga food group na dapat ay yun ang mas marami niyang kakainin. So, gagawa mo siya ngayon ng protocol. Kasama doon sa protocol mo ay yung kanyang diet, no? In this way, maganda rin kung may idea tayo paano mag-prepare, paano magluto, kasi even yung other components, yung ingredients na ilalagay doon sa pagluluto, it adds, no? Nagdadagdag po yun doon. Let's say, what kind of salt are you using? May mga salt po na mga healthy. The common salt na ating talagang ginagamit ay yung rock salt o table salt dito sa Pilipinas. And mostly sa atin ay hindi na nagle-level up, hanggang doon na lamang, ano po. Pero kung may capacity naman to buy better salt, ay marami pong choices. Like for example, yung Himalayan salt na sinasabi nila, o yung Celtic salt, medyo mas expensive yon, hindi po available madalas dito sa Pilipinas. Pero kung meron kayong kakilala sa ibang bansa that can send you, yun, okay yun, no? So, titignan nyo, mamaya, ano yung mga nilalagay nyo, mga seasoning, anong klaseng seasoning? Yung mga MSG, yan, no? Those are also factors, no? Na nagko-contribute doon sa problem na akala lang natin wala lang, pero it is also contributors, no? So babantayan natin what kind of ingredients ang nilalagay doon sa mga food na niluluto. Babantayan po 'yon. Okay. So much better ay tayo mismo yung nagluluto ng pagkain natin. We will not base on doon sa mga kung saan tayo abutan ay bukas ng kaldero. Yan, kainin ko. Amoy masarap. Yan. Titignan natin yung una. Ito, matagal ko nang hindi nakain ito. Ito yung aking uulamin yan. We do not know how it was prepared. No? Delikado. Especially kapag andito na, pinag-uusapan natin, diabetes na, no? Ay hindi na po pwede po yun. You have to prepare your own food. You will not just base on the paano pinrepare ng mga nagtitinda yan, ano? Especially nowadays, alam niyo po ba na ang dami ng mga pamamaraan ngayon na pinapasarap yung mga pagkain. Let's say for example, hindi ako magme-mention ng mga restaurants, but mostly gumagamit yan sila ng mga bone marrow galing sa mga baka. Pinagsama po yan ng chicken, pinagsama po yan ng baboy, no? At I do not know kung meron pa silang dinadagdag other than that, yung mga minention ko po, no? Dinudurog yung mga bones, talagang malasang malasa. Pagkatapos yung pinagsamang mga oils ng different kinds of meat, no? Pork, tawag dito pork, beef, chicken, pagsasamahin nila yan, yung oil at the same time yung mga marrows and bones na dinurog, yan ay mga ingredients, sikreto nila yan na pangpalasa po, kaya ang sarap-sarap talaga, no, malasang malasa. There are those, let's say for example, restaurants, yung kanilang siomai, alam nyo ba mostly ng siomai ay made of fats, not just ordinary fats na kinakain na pwede sa Adventist. Talagang mga pork po yan, ano?
pork fats po yan. Especially yung mga fast food. Kapiranggot na lang po dyan ang mga laman yung talagang masabi mong lean meat, no? Konti na lang po. Majority po yan, lalo na pag yung mga balot-balot na like siomai, mga siopaw, yan, ay mostly po yan ay taba na ng pork, no? So, yan. Kaya hindi maayos-ayos ang karamdaman, hindi makorek-korek yung hindi ma-address ng maayos kasi nga because of that practice habit, no? So, as early as possible, we can avoid them para hindi po tayo lumala sa ating karamdaman. Best again is to prepare your own food. Yan po, no? Yan po ang ating isinusulong. You prepare your own food. Even yung food na piniprepare nyo po, let's say for example, vegetable. Where do you get your vegetable? Ay ginawa mong salad, pagkatapos kumuha ka sa palengke, hinugasan mo naman. Pero hindi mo na talagang sinikap na maging malinis yon, hindi mo na binabad mo na sa baking soda, sa kalamansi, para matanggal yung mga chemicals na meron doon. Tapos kinain mo as salad, no? That's so dangerous, no? Iiwasan po natin na tayo po ay dumagdag pa yung ating mga sakit, no? So, ano pa? Yung kung nagsalad ka, salad dressing, hindi mo binasa yung label niya. Tapos nagulat ka, bakit naman nag-shoot up itong aking blood sugar? Di ko nakita yung tawag dito, yung labels doon sa salad dressing pa lang. Sarap-sarap pa naman ng salad dressing. Yung pala, shoot up yung calorie. Sobrang taas ng calorie. Patay tayo. No? Ay, ang taas pala ng sugar din ito. Ayun, patay tayo. No? So, babantayan po natin yon. We have to be very aware, no? Maging parang, anong tawag dito? Parang mag-imbestiga tayo every now and then dun sa mga nilalagay natin sa kitchen, no? Kung saan galing, kanino galing, ano yung mga labels, ano po, alamin po natin yon para maiwasan talagang magkaroon ng komplikasyon palalo, lumala pa. Okay. Dito, again, dito naman sa counseling ng stress. Oh, alam nyo ba? 69% po, no, yung stress. Kapag ka-stress ang tao, sino po ba sa inyo mayroong toxic na boss dyan? O kaya ay kasamahan sa trabaho? O kaya ay kasamahan sa bahay, asawa, o husband, o kaya ay mga anak ba? O kaya ay mga relatives ba o neighbors ba? O wag naman sana sa church, ano? Mga toxic sa church, wag naman po sana, no? Pero we're talking about yung stress reduction techniques, no? Na dapat marunong tayo dito, no? Be optimist, no? Be positive. At alam nyo yung affected masyado ay siya yung lugi, siya yung talo eh. Kinakailangan magkaroon tayo ng pamamaraan, ano? Kung paano natin, pag may narinig na chismis, ayan, galing sa Marites, paano natin yun, ano? Paano natin iti-take yun? Are we going to be affected? Di na makatulog all throughout the night, no? Puyat na. Alam nyo ba yung stress? Puyat. Lalo pang nagtataas ng sugar yan. Oo, so babantayan nyo yon, no? Instead na walang problema, magka-problema because of stress. Babantayan natin yung mga stress na kung saan tayo nai-stress. Nai-stress ba tayo dahil walang pera? Ayun, babantayan natin yon. Ay, wag pa apekto, no? Tayo naman po ay naniniwala sa ating sa biyaya ng Panginoon na He is in control. So, wag na nating ilagay sa mga kamay natin yung mga bagay-bagay na hindi natin kayang
gawan ng remedyo, no? Ilagak natin sa Panginoon yung mahihirap na mga bagay na hindi natin, even yung mga small things nga it's a sign of dependence sa ating Panginoon when you trust in God, no? At syempre you do your part na kung ano yung mabuti at maganda in the sight of our Lord. You're doing what's good and what's right in the sight of our Lord, and then the rest is let Him take charge of the things that you are not capable of, no? Out of your control, hindi mo kaya yon, ano? So, ibigay natin sa Panginoon. Wag nating gawing stress yun at yung sakit na yun ay magdudulot lang sa atin ng problema palalo, no? Okay. So, what else? Dito po, what I mentioned earlier, yung fiber tataasan, yung mga fats, no? Unhealthy fats ba dapat wala 'yan. Tapos yung glucose rise ay i-minimize po 'yan, palitan ng mga magagandang klaseng rice. Dito napakahalaga po yung exercise. 'Yan, no? Exercise, napakahalaga po ng exercise. Mapansin-pansin nyo po ay 94% po, no? Ang requirement po dito na magkaroon ng exercise talaga. Sedentary, it's so dangerous po, no? Kasi nung tayo ay bata-bata, mabilis ang metabolism. Pagkatapos yung pagkain natin when we get older, the same amount or greater pa yung ating kinakain. So, nagiging tumataba lang tayo ng tumataba niyan. Tataba lang tayo ng tataba. So, the problem is, yun, puro sakit yan, no? Of course, mag-uumpisa muna sa diabetes, no? So, exercise po, exercise, exercise. Kapag kayo mga ganitong, ano na po, diabetes, ay meron pong mga pag-aaral na ginawa na if possible 5 hours ang exercise. No, hindi naman straight na 5 hours, pero isa-subdivide mo 'yon. Merong mga exercise na parang uh, yung nasa office ka, magbi-break ka lang, stretching, walking, yung hagdanan, up and down, o kaya ay yung mga simple na mga kumbaga ay kaya mong gawin ng mga pag-bend, yan ano, basta kaya mo. At kung tayo ay hindi naman masyadong ano no, kaya pa ng katawan natin yung mga moderate na mga exercise yan ano. Pero kung healthy naman ay dapat i-burn po talaga yan ano para hindi ma-turn into cholesterol po no. Uh, ma-consume siya as energy, magamit, ma-utilize po, no? Kaya ang tendency po, kapag ka out of control na, yung mga diabetic po ay pumapayat po yan, ano? Kasi nga, yung mga kinakain nila ay halos ano na, hindi na talaga pumapasok no yung nutrients, parang laging gutom. At somehow palaging uhaw. Ayan ano. So pumapayat yung fats na kukonsume. May ganun po ng mga cases. Actually marami po ganun ano. Kapag lumalala ang cases ano po. So hangga't maaga pa ay i-address na po kaagad ito, no? I-address na po kaagad. So exercise, ayan, para ma-consume po yung mga kinakain natin, ma-convert into energy po, no? Ayan, magamit na kaagad. Ito dito, 100% receive nutritional supplements. Mapapansin nyo po dito ay may mga herbs dito, no? In form of capsule ito. Sa US, itong tinatawag na Gymnema, pwede po ito sa US kung hindi available itong tinatawag na ampalaya. Itong dalawa, ito, Trigonella
ay kung hindi available po ang ampalaya, itong dalawa, kung may mga friends tayo sa States, kasi meron po kami, meron akong mga student ngayon, nasa sila po ay may mga sakit, mga Adventist din po. Magaganda po yung mga profession nila sa US at ang gusto nilang malaman ay papaano ang natural remedy. So, alam nila yung medicine, aware sila sa medicine, mga nurses, and that they want to learn paano naman yung mga home remedies, mga naturopathic approaches na ginagamit ng simple lang at mga natural lang. So, meron po tayong grupo ngayon na kaninang umaga nagkaroon kami ng session alas 9. Sila ay sa ibang bansa po, no? May mga background sila sa medicine but they wanted to learn. So ito ay binigay ko to sa kanila, binibigay ko yung mga available sa US. Ito, mga ganito. But sa Pilipinas, ito na lang po gamitin natin ang palaya, no? Mas mainam itong ampalaya. Magpapalower ito ng ating sugar. Kung papansinin niyo po, kapag lagi kang kakain ng fresh ng ampalaya, ay hindi po tataas ang iyong sugar. So, ito yung magiging best friend mo ngayon kung ikaw ay diabetic, no? Lagi kang magkakakain, lalo na yung mga native na ampalaya. Ang Amerika po ay kanina, nagtatawanan kami kanina kasi ay maigi daw dito sa Pilipinas ay wala daw magsawa ka sa ampalaya, pero doon sa US ang hirap-hirap daw maghanap doon at sila ay kinakailangan yung mga nakakapsul na ang kanilang iinumin. So but they have alternative naman, just like itong Gymnema po, no, which is somehow para ding ampalaya, pero napakabisa po ng ampalaya. Wala pong kasi ito, no, na maganda. Yes po, may nagsalita. Meron pong nagsalita. Yes po, go ahead. Okay, nawala. Tuloy lang po ako. So, kung meron na po kayong mga nakilala na mga pasyente po, ito po yung number 1 nilang kakainin araw-araw po, no? Hindi po tataas ang kanilang sugar. Yan po, no? Eventually, kapag talagang na-correct na yung lifestyle, diet, ay balitaan nyo kaagad ako na wala na, no, na-reverse na yung diabetes ni ganito ni ganyan, no? Simple lang po, no? At itong isa, cinnamon, available naman po ito sa Pilipinas, hindi naman po tayo mahihirapan ito. Meron ding mga supplements niyan, ano? So with this study, mapapansin natin yung mga participants, 16 lang dito, makikita natin ito po ay nag-i-improve yan, nakikita natin. Now, isa pa pong very important that you have to consider is water. No, water. Kapag kulang po ang water intake, malaking problema po ito. Napakalaking problema, no? Napakahalaga po, lalo na pag ito diabetic na, yung water intake po, no? As much as possible, bago pa tayo mapunta doon sa pagka-damage ng kidney, ay taasan na po natin ang water intake, no? Taasan na. Ano po yung required sa atin? Ang standard po, lalo na sa mga kalalakihan, ay nasa more or less ay nasa 3 liters na po yung 8 glasses, no? 3 liters ng water. There was a time na nag-lecture po ako about water, choosing the right water. Kasi po, for example, ang water mo ay purified, nag-undergo ng process ng tinatawag na reverse osmosis. Pag nag-undergo ng process ng reverse osmosis, patay, no? Magandang panglinis yun ng windshield. Pero sa katawan natin,
hindi po siya hindi kaagad-agad ito magsusuffice ng need ng cells kasi hindi cellular level. There are water na lalo na yung pH ay maganda, nasa 7, nasa 8, or higher. Yung pH niya, the more na higher, wag lang sumobra ng 9.5, ay napakaganda po sa katawan yon sa cells kasi hydrated. Hindi ka mag-feel bloated when you drink a lot of water. Hindi feel bloated kasi automatically it spreads, no, sa inyong cells. Hydrated na kaagad yung cells. And kapag ka meron kayong masakit-sakit ang ulo, parang may vertigo, nahihilo, kapag katama ang water natin, hydration, correct ang hydration, oxygen, kaagad yun sa brain. Napakaganda nun. Right away, upon drinking the right water, ay may oxygen kaagad ang brain mo. So yung alleviation nung kung ano man yun, nahihilo ka o sumasakit ang ulo, sa mata, ayan, yung mga vertigo, ayan, nare-resolve na kaagad. Doon pa lang, sa tubig pa lamang, ha? Kaya, isa itong i-consider nyo. That's why it is one of the very important na i-consider natin na nakasama po doon sa New Start, no? Water ay napakahalaga. 3 liters, lalo na itong mainit na panahon. Babantayan nyo pag hindi po tayo aware dyan sa water na yan, na heat stroke na lang na pala yung heat stroke na yung tao, hindi pa nabibigyan ng tubig, yun pala ang solution lang ay tubig lang, no? Tubig lang. Ay wala na heat stroke na, no? Ang problema lang ay hindi nakainom ng tubig. Tapos hindi pa alam kung ano ang gagawin. Yung pala, dehydrated lang, no? Sobrang dehydrated na heat stroke yung tao. Hindi pa nabigyan ng tubig. Nadala na doon sa ospital. Hindi, yung solution pala, tubig lang, no? Tubig lang pala yung solution. Mamamatay yung tao kasi walang nainom na tubig, no? Babantayan po natin yan. At pag sinabi pong tubig, tubig lang, no? Marami kasing excuses. Let's say for example, ay uminom naman po ako ng maraming soft drinks. Hindi po 'yun po pwedeng alternative, no? Water lang. Ay uminom naman po ako ng fruit juices. Ay lalo na, no, nagdagdag pa sa sugar. Ayan, sugar, yung soft drinks, yung fruit juices, yung mga Tetra Paks. Oo, iiwasan po 'yun, Pag diabetic na, paiwas niyo po yung mga grape juice na 'yan, yung mga wine na 'yan, mga alcoholic beverages na 'yan, matataas po ang calorie niyan. Papaiwas niyo po sila diyan. Of course, kasama na yung tobacco, kasama na yung mga bad habits po, iko-correct na 'yon, no? Kasi magdadagdag lang 'yon sa sa present na situation niya or case niya, no? So, iiwasan na 'yon lalo. Pag sinabing tubig, tubig lang po. Ayan, Wag na pong marami pang further explanation, no? Ganito din po yung explanation niyo sa mga patient ninyo. Pag sinabing tubig, tubig lang po. Wag na pong pwede po ba yung ganito? Pwede po. Kasi i-compute mo yan, dami na palang sugar, no? All throughout the day, puro ka inom ka ng juice, puro sugar, o puro calorie na. Ay hindi na malayan 'yon. Ay kapag ka diabetic, ay kinakailangan binabantayan mo yung food intake mo, yung kahit na yung mga drinks natin. Dapat minomonitor po natin 'yon. Tayo po yung mismong mag-monitor, no? Huwag na po tayong magantay ng somebody to ano tawag doon, magpupulis pa sa atin, no? Madalas diyan ay hindi mahilig sa pag-inom ng tubig. Kinakailangan pa sabihan na, "Oh, hindi ka pa uminom ng tubig. Minom ka na." No? Yun, problem talaga yun kapag hindi natin makorek yung habit na yun, no?
Yan ay very expensive na mga pagkakamali po pag hindi natin na-correct yan, ano? Very expensive na pagkakamali po yan. That habit will lead to a bigger problem na later on, aray, mamumulubi ang ating pamilya niyan, ano? Hindi lang diabetes ang magiging issue mo diyan. Magkakaroon ka diyan ng hypertension and so on and so forth. Ang dami po, no? Kasi and in organ damage po 'yan, no? Kinakailangan po aware tayo no, na marami po organs na affected doon kapag tayo po ay hindi nako-correct po yung intake natin. Okay? So, what else? During this time, kapag ka-diabetic na, meron na po, of course yan, may medication na, no? Anti-diabetic, insulin, ayan, lipid lowering, anti-hypertensive, ayan, no? May mga medication na yan. So, habang diabetic, yung tawag dito, yung BP, ayan, tumataas na yan, ang tumataas na. At talagang padami po ang sakit niyan, no? Kapag hindi po na correct. Kaya nga sa atin, one of the principles ng naturopathy po, mga minamahal ko, ay you have to consider to treat the cause. Balikan po natin yung primera, no? Yung una na kung bakit nagkaroon tayo ng diabetes, no? I-correct natin yung cause. Huwag po tayo maging dependent sa mga medication. Ay, kaya naman kasi ng medication yan eh. You have to, kung tayo manggagamot, you have to emphasize na i-correct mo yung cause. I-correct mo yon. We're not just treating the symptoms. No, we're treating yung cause niya. And then when treating yung tao, yung patient, we approach it as holistic po, no? We treat the whole person. Hindi lang po yung kung ano yung, ay, may sugat siya. May sugat siya na hindi gumagaling. Nakapokus lang tayo dun sa sugat na hindi gumagaling, no? Hindi po yun lang ang focus natin. Lalo na pag diabetic ay, no? Yung sugat talaga hindi gumagaling yan, no? Hindi lang tayo dapat nakapokus dun sa sugat, but the entirety ng pagkat ng tao, no? Yung mga practices niya, yung habit niya, yung kanyang diet, lifestyle, yan, ano? Yung pala, stressful na masyado ang buhay ng taong ito. Hindi man lang umalis-alis doon sa very stressful ng nature ng work niya. Yung kanyang exposure pala, sobra-sobra ng stress niya. Yun dapat inuuna yun, inaayos yun, ano? So, kasama po yun. Kasama po yun. Not just the food that we eat. Kasama po yun, yung stress. Okay. So, dito po. Ayan, no? Yung kanina, as we have mentioned, ano po, ito yung tinatawag na, anong tawag dito? Gymnema. It is capable of what? Lower blood sugar. At magpa-fight ng inflammation. At mag-i-aid ng weight loss and lower bad LDL cholesterol and triglyceride levels po, no? Pero much better po itong itong sinasabi natin, itong available mismo sa atin sa Pilipinas, itong bitter gourd, no? Ito, alternative po natin if you're following me, itong arrow po, itong dalawa, ayan, po pwede nyo pong picturean yan. Ito. And then, dito sa Pilipinas, ito po, focus tayo dito kasi ang mura-mura lang po nito. No? Kahit everyday ka magsalad nito, different kinds of preparation, po pwede mo haluan yan ng, let's say for example, lagyan mo ng radish. Slice mo yan ng very thin, ano? Slice mo, lagyan mo ng salt, lagyan mo yan ng lagyan mo yan ng mga spices na sasarap yan, ano? Kamatis, sibuyas,
Ang sarap po niyan. That's one of my favorites po, no? Yung maggawa ng salad ng ampalaya with radish po. Napakasarap po niyan. Paborito ko pong salad yan. So, you have to be very creative kasi there's a lot of way to prepare itong ampalaya, no? I recommend yung native. Mas masarap po, mas maganda po ang effect noong mga native. And for those who are hindi nyo naman alintana yung lasa ng ampalaya, kayang-kaya nyo kasi you are very optimistic doon sa paggaling nyo talaga, ay tanggalin nyo lang buto, sausaw nyo yan, nguya-nguya. Abay, kung kaya pong gawin, why not, no? Kung hindi na kinakailangan pang gayat-gayatin, gawing salad yan. Kung kakayanin nyo naman because you're talagang decisive ka, na ikaw ay you will be well sooner, ganun din ang sabihin nyo dun sa patients ninyo, abay, napakaganda po niyan, yung bitter gourd, no? Okra, maganda rin ang okra, no? Slimy, yung mga dahon-dahon po na mga po pwedeng steam lang, no? Different kinds of mga dark green leafy vegetable, go ahead po, go ahead. No? Madami po mga health benefits po 'yon, no? So, dito tayo sa next slide natin. Okay. Ito naman 2012 sa USA ito. Okay? Type 2 diabetes din. At makikita po natin dito, ayan, ano? Same lang din ang approach. Papansinin nyo, almost the same with the previous one that we have studied, no? Ito, mapapansin natin ang participants dito. Napakarami po, 369. Ayan po, ano, 369 ang participants. And as you notice, the same po, itong dietary advice, 95% po yan, exercise. Look at this, no? 100%, although hindi nalagay dito yung water, ay please consider po, napakataas po ng consideration about water. Nanineglect po yan, no? Cleansing cannot be done well kapag wala pong sufficient water intake, no? Kaya you need sufficient water intake para po sa cleansing yon. At hindi po yon natin ginagawa, ang gumagawa nun ay ang katawan natin. You just have to provide your body with sufficient water so that magkaroon ng magandang cleansing ang katawan natin. Okay? Stress management advice, hindi nawawala mga mahal ko. Nandyan po, kinakailangan i-stress po natin yung stress management advice, no? Sa church natin ay marami pong mga groups, no? Even the small groups. Maganda ay mabigyan natin ng time ito kasi alam nyo, as we grow old, nagiging stressful ang mga trabaho, mga duties and responsibilities. But you see, it's a way of looking at kung ano yung ating surroundings, no? Kung ano yung paano natin sila tinitignan ng mga bagay-bagay sa ating buhay. So may choice naman po tayo, no? We just have to learn kung paano po natin i-manage yung stress. We just have to learn. And if you learn it, na natuto tayo, we are gumaling tayo sa pag-manage ng stress. Later on, you can be a life coach, no? Life coaching. Magagamit niyo po yan later on. You can teach others as well na madali lang naman po i-overcome or to deal with this kind of situations, no? You don't have to tawag dito, tayo mismo ay parang kawawang-kawawa na. So, affected with anumang stress yan na meron tayo, no? Even yung mga necessities po natin, don't make it a reason for you to be lonely, sad. Don't make it a reason na gumuho na ang buhay natin, ang mundo natin. We have a big God na kayang i-take charge sa mga bagay na yan. Okay?
Dito makikita natin 74% po yung supplementation. Ano? Dito makikita na natin omega-3 fatty acids. And one time ako po ay nagturo patungkol sa plant-based na source ng ating omega-3. Malunggay, moringa ay isa pong napakagandang source po ng omega-3. Meron po yung stages. Wag nyo lang pong biglain ang inyong sarili. You start with 50 leaves and then gradually you increase to 100 and so on kapag kaya ng katawan. Ano po? Kasi kapag masyado potent po ang moringa, kapag hindi po tayo sanay dyan, ay marami pong mga hindi naman siya side effects. But mag-undergo ang katawan natin ng cleansing which is hindi po siya comfortable sa marami. Let's say, ang iba ay nagkakaroon ng trauma. Why trauma? It's because hindi na matanggal-tanggal sa kanila yung parang hindi magandang lasa na na-trauma na sila. So you start small, gradually kapag ka nakakaya mo, no? At yung effect ng cleansing sa katawan mo, kinakaya mo na, you go ahead. Kami, ang katawan ko ay sanay na kahit na medyo mataas yung dosage ng moringa sa akin, yung ginagamit ko, iniinom ko, okay lang kasi ang aking katawan ay used na sa pagkain o pag-inom ng moringa juicing. Okay? So, gradually lang, dahan-dahan po, no? And then, makikita natin dyan, meron pong, dito po sa napakahalaga, hindi naka-include dito. Although na-mention yung chromium, ay mahalaga po yan, ano? Including also yung magnesium. Magnesium, kasama na rin dun sa moringa, mataas ang magnesium. Especially, ang magnesium mataas sa moringa kapag dried. Ano po? Dried. Ayan. Shoot up po ang magnesium. So, chromium at saka magnesium, napakahalaga po. And then followed with multivitamin, with the B complex, vitamin C, vitamin E. You don't have a problem with vitamin C kung mag-overdose ka. Opo, wala pong problem yan. Yung E, may problem ka, no? Sa atin dito sa Pilipinas, doon sa ibang bansa, 400 IU. Sa atin, according to many studies, ay 200 lang daw. But sa ibang bansa ay 400 IU, no? Ang recommendation. So, tingnan nyo po kung alin po dito ang inyong preference. Ano po? Filipino, sabi ng maraming studies, sabi ay 200 lang daw. But marami ding studies na nagsasabi maganda yung 400. So, aralin pa, no? Kung alin ang preference natin doon. Again, mapapansin natin yung fiber, no? Shoot up dapat ang fiber natin, no? Para yung cholesterol ay wala tayong problema sa cholesterol. Yung food intake natin is majority ng fiber, wala tayong problem sa cholesterol. Coenzyme Q10, probiotics, there are a lot of available probiotics, no? Kapag ito atin lang, kasi ang mga Yakult, yung mga yogurt, no? Yung mga probiotics, matatamis na po sila. So, in consuming bigger portion or volume, ay tumataas yung sugar mo. So you have to be aware. Dapat hindi tingnan mo yung labels, no? Pag tayo ay umiinom ng probiotics. Although there are probiotics that are available in vials sa mga ating butika. Marami na po ito, no? Different kinds of brand na po pwede nating mabili po. No need for prescription. May mga 2 billions. Online, there are 10 billions na mga probiotics na magaganda po. So, yung 2 billions, okay na po yun, ano? Probiotics, no? Ayan, ano? Bioflavonoid, polyphenol, yan, no? Ito, yung, again, botanical supplements. Same kanina, gumamit siya ng cinnamon, gumamit ng Gem Nema. This is USA.
USA. That's what kung ano yung available dun sa region mo, dun ka mag-focus, no? Sa atin sa Pilipinas, we're reaching doon sa bitter gourd, ay yun ang ating concentration po, no? So, makikita natin dito, meron po siyang mga medication na prescription here. Prescription, ano? Type 2 diabetes, may prescription. Of course, tayo po ay naturopathy ang ating approach. Kapag ka diabetic na po yan, lalo na may mga hypertension na po, cardiovascular diseases, and other complications. Meron na pong problem ang liver, meron na pong problem ang kidney. So, meron na po yung mga different na medication, no? So, wag niyo pong paalisin sa kanila yung kanilang medication. Wag mong patanggalin po. Unless po, ito po, no? You require your patients ng laging monitoring. Teach them kasi isa sa principle ng ating pagiging naturopath po, yung practicing natural remedy is teaching them kung ano yung dapat nilang gawin, no? Ano yun? We are some of you will become doctors. Pero ang pagiging doctor mo natin is nakafocus po sa pagtuturo, no? We are teachers. Ituturo natin sa ating mga pasyente po kung ano po ang dapat nilang gawin. So, bago sila magtanggal ng medications nila, be very careful na tanggalin nila basta-basta na lang yung medications nila. That's dangerous po, no? Especially kapag pumunta sa inyo tapos matagal nang merong mga maintenance po sila. Huwag po ninyong sasabihin, tanggalin nyo kasi papalitan naman po natin yan ng panibago pong protocol po Tanggalin nyo na yung medications. No, don't do that. No, don't do that. Yung atin po ay will work hand in hand po dun sa medications nila. That's why you will ask your patients po na magkaroon sila lagi ng laboratory check, no? Yung mga blood chem, lalo na especially sa sa diabetes po, no? Kinakailangan po ninyong i-require po ng blood chem. O yung mga other po na mga laboratory test, no? Titignan po ninyo 'yan. Kasi pag hindi po ninyo ini-require 'yon, tapos nagtataasan na pala 'yon, nako, paano nyo po magiging accurate ang inyong monitoring? Paano po magiging sigurado kayo yung pasyente nyo na pala ay sobra na palang nagsasuffer? Tapos kinakailangan na pala siya ng immediate na mga dapat i-address, no? Let's say for example, hemoglobin niya. Oo, lower na pala yung kanyang hemoglobin. So anong gagawin mo diyan? So kinakailangan aware tayo doon. That's why yung mga laboratory ay kinakailangan accurate po, no? Okay, so makita natin dito po ay maganda po yung mga outcome po lahat, no? Maganda po yung mga outcome. Ayan. So what else? Ito, makita natin dito. Ayan, gumanda, no? Na makikita natin. Ayan, sobrang ganda na po, no? Itong hemoglobin A1C, napakahalaga po nito. This is what I'm talking about kanina, hemoglobin A1C. Mga 3 months po ito na sigurado ka doon sa kanyang test, no? Sigurado ka dito kapag ka-hemoglobin ang tinest po, no? Yung composition niya, kung accuracy ang ating titignan po, 3 months po ito. 3 months, hemoglobin A1C. Kinakailangan yung test na yan. At aside from that, of course, you should have, lalo na pag diabetic po ang patient, meron pong blood sugar test. BP, sama nyo na yung BP po, no?
Meron pong mga BP na mga digital. You choose which one is accurate. Be aware also kapag digital ay naglulubat po yung battery. So whenever you're not using your itong digital na blood pressure device, tanggalin nyo rin po yung battery. Whenever you're going to use it, balik nyo yung battery. Kasi pag naglobat po yan, so mamaya maggulat kayo. Shoot up na yung inyong BP or yung BP ng inyong pasyente. So, tanggalin nyo yung battery, ibalik nyo kapag gagamitin ulit. Or you should have a habit of laging may reserve ng battery, no? Kung doubtful ka, so palitan mo ng bagong battery and you will find out kung yung una mong test ay accurate or not, no? Kasi sometimes nagkakaloko-loko yung device kapag hindi po lobat na po, no? Yung battery, lobat, wala na. No, hindi na magpa-function ng maigi. Okay? What else? Dito, again, ito naman 2011 USA pa rin. Ayan, mapapansin nyo, balik ulit doon, nutrition, lifestyle, education program. So basically talagang you can reverse this, no? By just correcting yung mga practices, mga diet and lifestyle. Kapag kinorek po natin, abay makukorek din po. Hindi po siya dead end po, no? Sana po ay wag po nating isipin na dead end po. No, may magagawa po, no? May magagawa. By the way, ito po ay ano po ibig sabihin nito? Type 2. Ito, this one. Type 2 diabetes mellitus. Yan ano? Itong T2DM. Yan. Okay? Mapapansin nyo, hinighlight dito yung problem solving about dietary habits. Ayan, no? Kanina doon, hindi mention, no? Kasi the naturopath knew very well na isang very highly factor is the diet po, no? Okay, yung waistline. You have to check the waistline. Syempre, meron tayong sa ating mga weight po, ano yung required sa atin na dapat ay i-maintain natin na timbang, babantayan po ninyo yon. Pag lumagpas tayo doon, more or less, you are candidate, no? Candidate po tayo. Kung hindi pa man diabetic po, ay candidate po tayo dyan. Kapag yung waistline natin ay hindi po na monitor. No? So, dito ay kinakailangan na ng mga fasting po, no? Fasting. Kinakailangan ng mga limit. Kaya nga, temperance. Okay? Dapat awareness, no? Yung organic and wild foods. Yan, no? Understanding and address eating behaviors such as emotional eating. Ayan. Babantayan natin kapag tayo ay stress. Hala, uupo yan. Pag umupo yan, 3 bars ng Toblerone kayang ubusin sa isang upuan. Hala, no? Patay tayo dyan. Kasi nga, emotionally distressed. So, have to do with careful tayo doon sa mga ganyang emotion po. At ang ating mga ginagawa kapag tayo ay stress, no? May mga problema. Nag-away, mag-asawa, yung mag-boyfriend, mag-sweetheart, nag-away. Yung babae, sama ng loob, bumili ng 3 Toblerone, umupo sa ilalim ng puno ng akasya, inubos ang Toblerone habang umiiyak. Patay tayo dyan. Okay? So, hindi ko nahahabaan. I'm sure may mga natatawa sa inyo dyan. Okay? Tayo po ay punta tayo sa question and answer. Meron po bang mga questions sa ating diniscuss tonight?
para pong ano po, putol-putol po yung ating audio, linya. Mayroon po akong question, Doc. Go ahead po, we have ample time po kasi I believe wala pong ibang magtuturo. Yes. Opo. Pero Napuputol po, Doc Terry. Sino po may mga questions? Sige po, entertain po natin habang may oras pa tayo. Hindi na po natin mababalikan siguro itong topic na ito. Next time ay iba naman po ang ating itatakel na mga diseases po. Question po, go ahead po. Sinong may tanong po? Good evening, Doc. Yes, ma'am. Go ahead, Ma'am Suzette. Doc, tanong lang po, pag nagte-take ng ng moringa leaves, 3 times a day po ba iinumin, Doc? Ano po ang volume na simulan nyo po? Gaano po kadami na? Wala pa po, Doc. Okay. For ano po, wala naman pong sakit? Ano po yan? Pang ano lang po? Pang ano lang po? Pang alalay lang? Wala namang sakit? May sakit na po? Wala naman po, Doc. Ayun, para pang vitamins once or twice a day. Start with 500 pieces po and gradually increase kapag kakaya na ng katawan. Ibig sabihin kapag sanay na. Yun po ibig ko sabihin kapag sanay na po. Pag sanay na sa 50 leaves, gradually increase na po to 70, 75 to 100 leaves hanggang sa umabot ka sa mag-maintain ka ng isang tangkay na kabisado mo more or less na sa mga 150 to 200 leaves siguro yon, more or less. So once or twice a day with other fruits po. Mag-eksperimento kayo. You can use banana, saba, lakatan na banana na lakatan or saba or other fruits po. Mag-eksperimento kayo. Isama po sa moringa, Doc? Moringa leaves? Opo. Tubig po yan na. Kasama po tubig. Tapos lagyan nyo ng lemon squeeze. Yun na po yung pampatamis nyo. Kung wala pang underlying, wala pa pong mga issues, wala pa pong mga like diabetes, wala pa po ha. Kung healthy po. Opo. Yun. Ilang ml yung tubig, sir, Doc? 100 ml to 300 ml, depende kung ilan po at depende kung gano'ng kalalapit po yung saging. Okay. Target nyo, masarap ang timpla. Opo. Thank you, Doc. Okay, blender po yan ha. Ang blender na gagamitin, about 750 wattage po. Bantayan nyo po. Kapag lower than 500, yung inyong moringa ay marami pong buo-buo. Hindi po siya smoothie ang labas, no? Ang recommendation po natin, this is by experience po, nasa 750 wattage ng ang inyong blender to 1,500 or greater than that kung meron pa, no? Ibig sabihin ano po siya, durog na durog po, no? Powderized po. Opo, Doc. Okay, next question po. Thank you, Doc. Walang anuman, ma'am. Next question po. Basahin ko sa text, merong chat dito. Tingnan ko po ha. Okay. Si Ma'am ano po, Ma'am Carmen. Okay. Yung ano po, sa juicing po, kapag mataas po ang sugar, avoid po natin yung mga
prutas na mataas ang sugar. Ang sa diabetes ay ang recommended po ay apple, mga peras, yung pomelo, mga citrus group po na hindi masyadong matatamis, no? Ayan. Pero yung mga pineapple, banana, lalo na yung lakatan, saba, pwede yung saba. Ma'am Carmen, pwede po yung saba sa inyo kung may elevation ng sugar. Pero kung wala naman sa diabetic na level ang inyong sugar po, no problem po, no, walang problema po. Ano lang po 'yan, no worries po 'yan, ano? No worries. So tuloy lang sa saba. Iiwasan lang yung mga mangga, matatamis na mga prutas like pineapple, lalo na yung sobrang tatamis, watermelon. At iba pa, ano ba yung mga tatamis natin ng mga prutas Grapes po, Doc. Hindi Grapes din lang, okay yun matamis sa po. diabetes. Hindi Mga po pwede. diabetes. Matamis po. Tsaka yung raisins po, lalo na concentrated ang sugar. Yan, ano? Pero good lang po ang raisin sa heart. Di po ba, Doc? Opo, maganda din. Pero pagka elevated po, diabetic po, kung elevation lang naman ng sugar, wala pong problema kung elevation lang. Pero kung diabetic na, ingatan po yung mga matatamis talaga. Ang Okay. 133 po ba, Doc? It's, hindi naman yung diabetic. Parang papunta na kung hindi mo, Oh, 100. tama po. Tama po, ma'am. Tama lang po. Hindi pa po siya yung, ang mga Wala pa diabetic ko naman, na no? po. Wala pa naman problema doon. Ano pa lang, elevation pa lang. Po. Pero yung po mga 200, hindi pa rin po Uy, ba yun? ano yung ating sinong nakaalala nung ating pinost dito na ano? May pinost tayo na ano, tignan natin ha. Saan na yung screen natin? Ito. Ayan. Ano na? Ano yung sabi niyo po? 200. Ayun, nakita po ba? Ayan. So, Apo, tayo, no? Mm-mm. Doc, yung 63 ba ay ano na din po yan? Go on na din po yan sa pagiging diabetic? Ano po? Yung 60? 63, 63, Andito ang po, normal sugar, pa. Oh, normal pa. normal. Maganda po yung inyong wala pong Mababa problema. yun, 63. Oo, baba pa po. Wala pong problema. Kulang sa sugar. Biro lang. Actually, ang kulang po sa Pilipinas po, mga Pilipino, ay mapait po. Yan ang totoo po. Kulang tayo sa pagkain ng mapait. Ang sweets po, napakabilis po isubo. Pagdating sa mapait, tinatanggihan po kalimitan yan. Kaya ang best friend po natin ay ang ampalaya. So, we are privileged na ang ampalaya sa Pilipinas ay mura lang, no? Mura lang. So, grab that opportunity na yung panggagamot po ng diabetes using itong ampalaya ay hindi po magastos, no? Ilo-lower niya po talaga yung inyong sugar ng kapag ka mayat-maya po kayo kakain ng ampalaya, lalo na yung native. Okay, next question po. Doc, tanong lang, yun bang pinalabas mo sa presentation kanina, yung parang balat ng kahoy, yun ba yung kaningag na tinatawag sa atin? Cinnamon po, mabango po yan. Ano pong Philippine name noon? Yun ba yung kaningag? Kaningag ba? Sorry po, hindi ko master po yung Philippine name ng cinnamon. Sino po nakakaalam ng cinnamon na pang... Mukhang kaningag. Sino po nakakaalam? Cinnamon? Pangalan sa Pilipinas? Cinnamon? Cinnamon lang din ang alam ko eh. Kasi Kaningag hinahalo na, Dok. Ha? Kaningag? Kaningag na.
Okay, thank you. Kasi Taningag. hinahalo kasi yan sa karne pagluto. Ang taningag ba, is that a Cebuano, Bisayan, or Tagalog? Bisayan. Bisaya po. O, sige. Taningag. Taningag. Kasi naalala ko lang yung aming dati. Ginahalo na sa mga pagkaon. Ginahalo po sa bread. Yes. Halang na Ang siya, alam halang. ko kasi ang cinnamon ay bread lang Mabango siya, mabango. Okay, meron pa po bang mga questions? More or less tayo po ay tapos na rin kung tutuusin. Ito po ay dagdag na lang po itong question and answer natin. Doc, yung serpentina ba? Doc, Sir Joven, yes po. yung serpentina ba equivalent sa kwan din yun? Pwede rin din yun sa substitute ng ampalaya? Mapait din po yon pero hindi po equivalent po. Pero pwede po niyong gamitin yon. Okay po, Doc. Salamat hindi po. po substitute, not exactly substitute po. What Pwede about Okay, Doc. makabuhay, Doc? Po, Yung makabuhay. Ano bang ibang term ng makabuhay? hindi po ako familiar sa makabuhay. Ano yun sa English po kaya? Kasi ano yan siya, yung mapait yan na parang bagin. Ang tawag niya kasi dito makabuhay, pero sa amin ang tawag niyan ay nakalimutan ko din. Opo, pagka i-search niyo po kasi halos lahat po available na naman ngayon O pwede niyo i-search po 'yon. Picturean niyo, i-google niyo, tignan niyo po yung scientific name, tapos i-research niyo po kung ano mga component meron 'yon, mga benefits niya. I-check niyo po. Right now po, lahat po available na via internet po. Hindi po mahirap gawin yon. Isa pang tanong, Doc, pwede kayo mahingi yung inyong presentation para pag-aralan namin? Sige po, one of these days, siguro ibibigay ko sa pangkalahatan na po, sisend ko po. Pangkalahatan na. Hindi pa po tayo tapos Baka mamaya pag nag-send ako sa inyo at may magustuhan naman kayo na mga susunod na presentation, ay hihingi na naman, isahin ko na lang po. Okay lang po ba yon, sir? Thank you, Doc. Thank you. Doc, salamat, Doc. Salamat, Doc. Isahin na lang natin. So, wala na pong question? Okay, kung wala na pong question, volunteer po para sa closing prayer, please. Let's pray. Salamat o Dios ning orasahan sa kagabihion sa imong gigamit nga instrumento upang mapalago ang among karunungan. Salamat pinagi simbalang espiritu unta o Dios amo kini ma-apply sa among pagkatao. Salamat sa panguna pinagi lamang sa imong anak sa Kristo. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you so much sa lahat po. Good night po. Bye-bye. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Good night po sa lahat. Layla Tub.